Hello sa inyo lahat. Gusto ko lang magbigay ng opinion about sa nangyayari ngayon. So, may napanood ako about sa video na sinasaktan yung kapulisan ng mga nakamask na mga kabataan or nakakatanda natin tulad nitong nasa video. Bakit sa ibang lugar naman peaceful naman yung pagrarally nila? Or naglalabasan lang naman sila ng hinanakit about corruption? Pero ewan ko lang doon sa ilang mga kabataan na nagsasabi na palayain ang Pilipinas, kumbaga parang pabaksakin natin ang gobyerno. Hindi ko kasi alam kung about pa ba corruption or about sa ghost project ng flood control. Alam ko kasi ang pinag-uusapan dito about sa mga ghost project ng mga DPWH at saka ng mga bilyon-bilyon na hindi na natin nakikita kung nasaan na ba. Pero bakit kailangan magsunog ng motor tulad nito, ng truck, bugbugin, batuhin ng mga kapulisan? Eh ginagawa lang naman nila ang trabaho nila at tungkulin nila. Tapos kapag ka natamaan tayo ng bala, tapos sasabihin ng mga asawa natin na mahal natin sa buhay na mabait kayo, ganun. 'Di ba? Pero kitang-kita naman sa video o kitang-kita naman sa galaw ninyo na talagang hindi naman okay eh. Hindi siya ano eh, hindi siya naaayon sa mga mata. Samantalang yung iba, nakahawak lang ng mikropono, nagsasabi ng hinanakit, nagsasabi ng opinyon, at sinasabi nila kung ano ba yung dapat nating gawin o dapat gawin nila. Okay yung mga pulis doon sa ibang lugar. Pero bakit sa ibang lugar kailangan natin bugbugin? At nakakahiya lang bilang kabataan na katulad ko. May mga iilang kabataan na nandoon. Nakikipagbatuhan, nakikipagsuntukan, may mga hawak na pamatpat. Ano ba yung pinaglalaban ninyo? About pa ba to sa DPWH and corruption? Sisigaw ka na palayain ng Pilipinas? Tanong ko lang. Kasi maraming tao na magdi-disagree sa akin ngayon dito. Kasi sasabihin sa akin baka pinagtatanggol ko pa yung mga korap. Hindi yun kasi yung point ko eh. Ang point ko bilang kabataan na katulad ko kung sasama ako doon, hindi naman natin kailangan saktan ng mga polis. Bakit sila ba yung nagnakaw sa inyo? Sila ba yung kumurap ng bilyong-bilyong pera? Sila ba yung gumagawa ng mga ghost project? Isa ba sila doon? Di ba hindi naman? Pero bakit kailangan natin silang saktan? Kung pwede naman natin ituloy ang rally sa mabuting usapan lang, sa maayos na pamamaraan lang. Nakakaya lang bilang kabataan na sumisigaw sila para sa mga kabataan. Pero ano ba talaga yung pinaglalaban nila? Kasi hindi ko rin naman kasi alam kung ano yung pinaglalaban nila noon, kung ba't sila nagsunog ng truck, nagsira sila ng motor, gusto nilang pasabugin yung motor doon sa apoy. Hindi ko kasi alam eh. Sana maisip din nila kung ano yung mga pinagagawa nila. Tapos pag nahuli, namatay, binaril, natamaan ng ligaw na bala, sasabihin mabait yung kanilang anak. Sa mga magulang po dyan, wag po nating hingkayatin ng mga kabataan na maging katulad ng nasa video. Pwede naman po tayo magbigay ng opinion about sa corruption and ghost project ng mga DPWH. Pero sa hindi po ganung paraan. Hindi po natin kailangan manakit, mambugbog, mangbato. Hindi ganun eh. Kasi kung sasabihin lang nila na dadala lang sila ng kanilang damdamin dahil sa sama ng loob sa government, hindi rin naman kasi ganun. Or hindi naman kasi pwedeng irason din yun ng pulis kung sakaling matamaan sila ng kung anumang armas na meron sila. Tulad na lang ng isang lalaki na pumatong siya sa likod ng pulis tapos nabagok, nawalan ng malay. So sinong sisisihin doon? 'Di ba ang pulis? Ganun po talaga nangyayari sa mga taong hindi iniisip kung ano yung ginagawa nila doon sa lugar na yun.
sa panahon na yun at sa mga oras na yun. Sabihin niyo ng may mali rin ako sa mga sasabihin ko pero ito yung opinion ko. Kaya sana isipin natin kung ano yung mga bagay na dapat nating gawin at hindi namin dapat nating gawin. Kasi lalo lang tayo magiging magulo. Sa pagsunog ba ng truck at sa pagsunog ba ng motor na ibalik ba yung bilyon-bilyon na nawala sa atin? 'Di ba hindi naman? Sa pagbabato nyo ba ng bote, paghahampas at pagbubugbog ng mga pulis na ibalik ba yung bilyon-bilyon na pera na nawala? At yung mga proyekto na hindi na ginawa, nagawa ba? 'Di ba hindi naman? So isipin lang natin na mabuti kung ano ba yung dapat natin o ano ba yung dapat na ipaglaban natin. Kasi baka yung mga ibang kabataan hindi nila alam kung ano yung kanilang pinaglalaban. Yun lang po. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi.